bidyong ito ay punta natin ang Immoki Island. Patatagpo nito sa Balawan, La Union. At pagkatapos nun, pagmumotor ulit tayo papunta sa Orbistundo, San Juan, La Union. Sisilipin din natin ang Kabsat na dinarayo ng mga turista at ito ay napakaganda at napakaraming tao pumupunta rito. Puntahan din natin si Flotsam Jitsam Hostel na ito rin ay dinarayo ng mga turista at gustong gusto nilang kumain dito at mag-unwind. After ko sa San Juan, La Union ay dumiretso na rin ako sa pinagmamalaki naman ng Ago, La Union. Ito ay ang Eco Park na malapit dito sa beach at makikita mo dito ang mga gandang formation ng mga puno at napakalinis na lugar. Andito rin yung napakahabang baywalk at dito rin pwedeng mag beach. Marami rin cottages dito maririntahan at napakaganda yung lugar. Kaya tara, samahan nyo ako sa adventure na ito. Guys, nandito tayo ngayon sa monumento ng San Fernando. Liliko lang tayo. Ito yung pinaka first video natin ng 2025 guys. So try natin. Ang ano lang naman din natin dito ay may pakita yung mga pwedeng puntahan dito sa ano, dito sa San Fernando, dito sa La Union. Ito yung monumento guys, papunta yan ng ano, ng 4 Point, tapos dito diretso na ng bayan. Papakita ko, ito yung Machu Temple oh. Guys oh, Machu Temple, yan. Pakit doon oh, yun. Kaso may video na ako dati yan, balikan nyo na lang. Dito na tayo sa San Juan, tapat Orbistondo, San Juan. Dito yung pinagsasurfan nila guys, dito dun sa side na yan. So saan ba yung ano, Kabsat? Ay ito guys oh, Kabsat. Ay Kabsat yung Flotsam. Tapos yung ano, papuntang Kabsat ay ito. Ito guys, yung kanto na to papuntang Kabsat. Yung mga sikat na pinupuntahan dito. Mamaya daanan natin yan. Kasi tayo yan sa Barangay Immoki Parauwer Barangay Health Center Parauwer pala to. This Immoki Island. Babayad daw tayo dito ng 50 pesos guys. Sa diba? Ito siya no, Love Parauwer pala. Bayad tayo. Pag pumunta pala kayo dito guys sa Immoki Island ay magbabayad kayo ng 50 pesos. Then lalagbok kayo. Tapos ilalagay nyo yung address nyo kung taga saan kayo para ma-count nila kung ilan yung pumapasok at saka taga saan yung mga pumapasok. Tapos after nyo magbayad, magtatatak kayo dito sa kamay. Mayroon silang stub na tinatatak. May seal silang tinatatak. Tapos yung student, senior citizen, PW30 at saka regular rate nila is 50 pesos. Ayan guys. Tapos yung tatak, yung stamp na tatak sa kamay ninyo para ma-identify na kayo ay naka-entrance na, nakabayad na. Tapos dito guys, pagpasok mo dito, hindi ka kasi makikita sa labas. May mga tindahan dito ng mga t-shirt, mga souvenirs, ganun. Pero yung mga t-shirt nila guys is more in La Union. Talagang tatak La Union talaga yung mga tinatatak dito. May shower room naman dito na limang door, 5 pinto. Yung mga damit nila nakatak ng ilyo. Tapos may mga souvenirs. Pwede ring bumili dito ng mga underwear kung gusto nyo maligo, kung wala kayong dala. May mga available dito. Mga pagkain, kung di kayo nakadala ng pagkain, pwede rin. May mga damit din dito guys. Pwede pala kayong pumunta dito guys na walang dalang masyadong gamit.
tulad ng mga damit, mga swimming trunks. Mayroon na rin dito, available dito guys. Pwede kayong bumili dito. Marami rin sila, souvenirs sila. Mga sunglass, mayroon din. Tapos may mga nakita pa ako ng mga kainan. Kaya walang problema na. Kung magmotor kayo, diretso na kayo doon. Kung wala kayong gamit, gusto nyo maligo, mayroon na rin dito. May mga waterproof na rin na lagayan ng mga cellphone, mga goggles, mga ganun gamit sa pang swimming. Andito na lahat. So kompleto na dito guys. Ito na yung beach sa front nya. Kung mapapansin nyo, maraming tao. Maraming tao guys. Tapos yung mga iba nandun na sa island talaga, nagsuswimming na doon. Ngayon itong island pala na Imoki guys, pansinin nyo guys, yung tubig nya, yung time nito ay low tide siya. Low tide siya guys. Ito. Kaya nilalakad nila. Pwedeng lakarin pala. Hanggang tuhod lang yung tubig pag low tide. So, pwede kang tumawid doon. Pag naka-short lang kayo, hanggang tuhod lang yung tubig. Pero yung ayaw mabasa at gustong magkaroon ng cottage doon sa island, ay nagre-rent sila ng mga floating cottage. Para mas komportable sila at dala yung mga gamit. May floating cottage guys. Di ko lang natanong kung magkano ang rent ng isang floating cottage punta doon. Siguro mas safety siguro pag naka-floating cottage sila, pag nabutan sila ng mga high tide, mga ganun doon, at least di sila mahirapan pabalik. Tsaka mas komportable pumunta sa island guys. Ayan guys. Ayan guys, maganda, pwedeng puntahan ito para mag-swimming guys. Yun guys, nakuha na tayo ng kaunting drone shot. Tapos balik tayo sa San Juan. So may Orbis Tondo kasi time check ay
5 PM ng hapon. Let's go tayo sa may Orbis Tondo. So lang ano yung oras natin dito para makabalik pa tayo. Yun guys, oh. Yung Moki Island, oh. Yan. Diyan sa gitna yung mga yung mga napaliguan nila. Malinaw. Kita natin sa doon siya. Tapos may mga hatid sila dito, oh. Tapos dito yung sakayan ng mga mga floating cottage, guys. Kain sa mangroves. Yan, pwede yung tawarin pa yan pag low tide siya, pero pag high tide parang mataas yata. Ayun guys. Yan, let's go. Orbis Tondo hanggang dito. Rides ka na 20 minutes. Yun. Let's go. Rides tayo. Habulin natin oras. Oras na 5. Plus 5 ang hapon. Guys, dito tayo sa Kabsat na. So, ang oras ay 5:50 na po. 5:50 na lang hapon. So, pasok din tayo dito. Pero tayo sa Kabsat. Ito kasi yung ginarayan ng mga tao dito sa part na to. So doon sa may banda ron sa may mga may bato, wala. Dito kasi talaga ang ganda. Guys, oh. Ito yung plot sa mo, yung pwedeng kumain dyan. Lalaki ng burger nila dyan. Ayun, daming tao. Tapos lakas lang ang alon. Enjoy yung mga nagsasurf. Ayun, oh. Kabsat. Ganda. Okay. So, tignan natin kung makadiskarte tayo doon, may upuan tayo doon sa Lutsam. Ayan guys. Ano kasi yung 5:50 pa lang pero wala na, madilim na. Pagtsagaan nyo na yung may papakita ko. Ayan. Yun na kasi natin yung Moki Island. Kasi hindi ko pa napuntahan yun eh. Dito kasi madalas na kaya hinuli ko na to. Siguro naman nakikita nyo naman lagi ko. Hindi ba na ako? Balikan ko na lang sa sunod to ng medyo tanghali pa. Para makita nyo ng tanghali. Ayan o. Yan, iwan ko nakikita nyo pa ba yan. Madilim na eh. Alright. Ito yung first vlog na, ito yung first video ko dito sa 2025. Kaya sabi ko try ko nga mag rides.
Kahit malayo, masarap naman. Masaya. Ayan guys. Ito pala, pakita ko muna sa inyo pala yung sa pang ano. Ito dito sa Dinarayo na mga lagyan nila ng tulay kasi nagkaroon ng ilog. No outside food and drinks. Wow. Uy, wala pang tao Nakapagtataka, walang tao ngayon dito So dito na ako kakain. Kain ako dito guys sa burger lang, burger. Burgers na dito. Tignan mo natin mga menu nila. Burger ako na dito. Ito lang tayo sa ano, Pat Surfer Burger. Ayan guys. Guys, dito sa Float Summit ay yung kanilang burger. Magkano ba daw? Isang order to guys, isang order. Pag nag-order kayo nito, kasama na yung price. Yan. Flotsam. Yan na yung magiging dinner ko guys dito sa pag-rides dito sa one. So yun, una, bitin yung oras kasi inabot tayo ng gabi. Hindi natin may pakita maayos. May flotsam. At kinabukasan, tuloy ang rides. Diretso na tayo sa Aguo. Guys. At ang puntahan naman natin ngayon ay yung Eco Park ng Aguo La Union guys. Tara! Ito na. Ito. Welcome to Aguo Eco Tour Park. This way. Barangay Santa Rita Norte. Ito pala 'yon. Barangay Santa Rita Norte. Dito kayo papasok guys. Barangay Santa Rita Norte. Punta sa Aguo Eco Park. Sige nga. Layo pa ba daw? Oo. So sabi ng mapa ay magano'n siya. Layo pa. Map check tayo guys. Street dito tayo. Boss, Eco Park. Ay, dito po. Ito. Hindi ito. Dito. Thank you. Welcome to Eco Park. Dito na. Kambingan. Wala nang mga ano. Ay, magbabayad ulit dito. Parang may bayad guys.
Magandang hapon po. Magkano po bayad po? Ito na ba? Thank you po. Mayroon siyang Saan po tayo, sir? Pangasinan po. Pangasinan. Pero samperan po. May from Vienna po, sir, no? May kinokolt din po tayo yung transfer po. Yan po yung rate natin. Entrance fee adult 30 pesos. Foreigner. Anong pangalan, sir? Jun po. Sino ba yung adult ay 30 pesos? Saan pa mga tourist destination dito? Pwedeng pasyalan kaya maliban dito. Sa ano, sir? Diyan banda sa may bawang. Hindi, galing na ako dito. Pag binagbayad ako dito, wala na. Thank you po. Dito, tapos may saan pa pupunta? Mayroon sa dagat? Meron po. Dagat po yan. Tapos yung mga plantation dyan, marami ka mga. Tapos pwede akong dumaan doon, ganun. Yes, sir. Pero yun doon po is papabalik ka rin. Babalik pa rin dito? Sige. Sige po, thank you. Ito na pa yung Eco Park. May entrance pala dito. Ang entrance dito ay 30 pesos. Pagpasok nyo dito guys sa Eco Park ng Aguloy ay sulit na sulit yung bayad yung 30 pesos dahil makita nyo yung napakagandang view, napakagandang formation ng pagkatanim ng mga pine trees, pwedeng gayahin. Tapos ang linis yung lugar, napangalagaan nila talaga yung kalinisan ng lugar dito. Kaya kung tayo pupunta dito, huwag tayo magkalat at ayusin natin, huwag tayo magtapon ng mga kalat-kalat kung saan-saan para mapangalagaan yung kalinisan dito. Tapos dito naman ay mayroon silang mga protected bird dito sa Guo. Hindi makita yung sulat, pero itong mga bird na to ay pangkaraniwan na natin to nakikita na ibon sa ating mga kapaligiran. Pero sa kanila ay pinangalagaan itong mga bird na to. Tapos itong mapine trees na to ay bungad pa lang ito. Sa kala ninyo na ito na yung Eco Park ng Aguloy, hindi pa ito, ay ito lang yung patikim muna na makikita. Pagka forward ninyo, sa akala ninyong putol na itong man-made forest na to na napakaganda, ay hindi pala, dahil mas maluwang pa pala yung mga man-made forest na ginawa doon sa seaside. At namangha ako sa ganda talaga. Magaling yung nag-isip na taniman na mga nakapile na mga pine trees. Pwedeng gayahin sa mga ibang lugar at gawing tourist destination din. So magaling yung mag-isip nito, ang matagalang diskarte para magkaroon ng ecotourism o kaya tourist destination sa isang lugar. Walang magbabayad ka ng ano guys, ng 30 pesos sa environmental fee. Tapos ito yung makikita ninyo, mayroong pine trees doon na magaganda. Tapos ito, andito yung parang okay rin, sulit yung 30 pesos guys. Galing ah. So right muna tayo. Itur ko muna kayo pa right. May silang cottages, pero di ko alam kung for rent. For rent guys. For rent siya. May mga bangka.
Tapos gabi, malamang gabi dito maliwanag kasi may solar. May solar light, solar panel. Yung solar nila guys, malapit. Mga ano yan, 10 meters lang yung layo niya. Alright. May ano siya, may wall. Pero di ko lang alam kung ano yan, yung seawall na yan. Ay, may nangingisda. Ganun pala yan. So kung palipad ng drone kaso mamaya. So left side. Left side tayo, left side pag ganon. Ganon tayo guys. May wall, sea wall siya na bato ano ginagawa. Ang galing ano. Talaga naman pag talagang magaling ka sa architectural design sa tourist destination, talagang dadayuhin kahit pangit yung inyong mga kuwan dagat, napapaganda oh. Ang galing oh, mga puno. Tinaniman nila ng ano guys ng pine tree. Parang nandun sa kuwan, nandun sa Nawangin Cove. Si Buddy Boy pagod na naman siya. Kalip siya ng San Fernando. Ayun guys, katin natin yung ano, yung parang pinaka wool nila para pakita ko naman sa inyo. Ayan seawall. What's up daw? Kaya gilid daw ng baybay. Taga Alog Silocans. Yun guys Yun siya. Aha, okay rin. Ay po. Ay, pwede mag-fishing pala. Ay, dami. Yung isla na parang maraming nakuha dito. Ayun. Pwede rin mag-surf guys.
Guys, ito yung makikita ninyo dito sa ano, sa man-made siya na pine trees. Yan, nakapail yung ano, yung puno, tapos yan, nakapail siya, nakapail. Hindi kayo magduyan. Oh, ang ganda. Wow. Alright. Oh. Yan guys. Tapos yung CR oh. Pambahay panlalaki. CR din guys. Okay. Tapos may maraming stall. Bilihan. Yan. Pwede kayong bumili ng kahit ano, pagkain, finger foods. Oh. Ayan o. So ayan guys, may pakita ko na sa inyo. So tara na, let's go tayo to next destination. Hindi ko alam kung saan naman. Mag-search naman tayo sa Google kung mayroon pang madaanan. Kasi papunta tayo ng Pangasinan na. To Pangasinan na tayo, Santo Tomas, tapos Pangasinan na guys. Hello, I love Eco Park. Ago to guys ah. Pwede ko mag-volleyball dyan. Pwede kayong jogging, walking kung gusto nyo. Ayun, tayo. Inquire tayo sa tourism nila kung anong kuan, saan pa pwedeng pumasyal dito. Pumasyal dito sa Agoo. Ang ganda. Buti sila mayroon silang ganito. Tapos napanatili nila yung linis. Tsaka maganda siya. Ito ang Eco Park talaga. Pwede. Recommended 100%. 100% recommended. Tanya guys, magbayad kayo ng environmental fee lang dito na 30 pesos. Ito yung kanilang ano, mini camping park. So galing. Kakaliwa tayo dito guys para makita ninyo yung Eagle of the North. Lapit lang naman to. Subayan to ng Agoo. Agoo La Union. Pagka galing kayo ng San Fernando, kaliwa. Pero pag galing kayo ng Pangasinan or doon sa expressway, gano'n, kakanan naman kayo paakyat ng Baguio. Ito oh, laki talaga nito. Grabe laki, no? Dali ah, ang laki. Eagle of the North Municipality Pag-oo. Babaen, Itia, City Apo. Eagle of the North. Dali. Ano siguro mga 100 meters lang from Kanto guys. So pagpunta kayo ng North, daan nyo na lang to. Ang ganda ng pagkagawa. Para siyang ano, laki-laki. Doon naman sa Kinon Road, Lion doon. Dito, Eagle. Galing yung pagka gawa, laki niya. Yan, so sinaglit ko lang. Ayun guys, oh, laki na. Laki ng pagkadahali.
to Manila, Tulawag. So babalik tayo. So right, kaya left tayo, left. Pakaliwa. Almost 100 meters lang or mga ganun siguro, or kulang 100 meters. Ay 100 ay mga kuwan siguro pala. 300 meters din pala. Parang junction ng Agoo pa packet ng Baguio. Makikita nyo yung agilang malaki doon. Malapit lang naman siya. Tulo tayo sa boundary ng Agoo. So palabas na tayo ng Agoo, guys. Ginawa ito noong 1978. Santo Tomas pala. Ito na. So Santo Tomas na tayo. Dami, puro daingan na dito, guys, oh. Dried fish. Stupig. Suka. Yung suka na maasim yan. Kulay parang ano siya, parang kulay brown na namumula-mula. Ganun. Doon sa Agoo, guys, na mayroong agila doon naman napakalaki. Ito naman mayroon, no? Maliit, kumatawa. Ito yung agila na masaya. Haring ibon, Northern Luzon region. 14. Matatag na Amyanan Eagles region. Okay, oh. Sinong okay. May maliit siya dito. May malaki doon, may maliit dito. Oh. Puputulin ko na muna yung itong ating video at hanggang dito na lang po yung ating videos. At bagong lahat ay pa-shoutout ko muna yung mga kasamahan natin dyan sa Grand Mission Eagles Club dyan sa Pasig. At saka lahat po ng personnel po ng Mission Hospital. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout din pala sa mga laging nanonood ng aking na-upload. Yung mga taga Hermosa na laging nagsusupport. Kilala ko kayo. Thank you. At hindi nyo iniiwanan yung channel na to. Maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, like and share. Tapos pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin mga videos, para makita nyo rin yung mga iba't ibang kagandahan ng tanawin dito sa Pilipinas. Ang ganda talaga ng Pilipinas, kaya sabay-sabay tayong explore ang ganda ng Pilipinas. Thank you very much.